Ronski Kids are talking. Nandito pa rin kami, Milano Hood. At nandito tayo ngayon sa Kanto 10 Questions. Yan na. Ito na yun eh. Yan na. Ito na yung totoo eh. Kasama pa rin natin si Lil P, di ba? Yes, what up? Lil P, Donggalo Records, Mismo. Prime Suspect. Siguro narinig mo na rin to, Paps, no? Oo naman. Madalas, kada panonoorin ko yung mga interview mo. Ito yung akala sabi ko ko. kung ano yung pinapanood mo. Anong link ba yan? Pasan ng link. Parang ano yan, may mga part 1, part 2. Hindi naman. Yan na Yung yan na sinasabi ko eh. Bibitinin ka sa part 1 para panoorin mo yung part 2. Yun. Iyo, no? Ito, Paps, 5 questions, 10 to, 5 questions, 5 tanong. Yan, mas maganda pag Tagalog, no? Okay. Yan. 5 tanong nakikiliti sa'yo at 5 tanong nakikiliti sa utak mo. Okay, let's go. Ang unang tanong, anong dapat mas unang kainin? Tahong o talong? Anong mas unang dapat kainin? Oo. Syempre, Para sa'yo lang. kapatid, Kanya-kanya tayo dyan. syempre, i-elaborate natin yan kasi, yan parang double meaning yan di ba? Wala akong sinasabi ka na. Ikaw nag-iisip na. Pero, alam ko na yung sabihin. Alam ko yung pinakang main na just ano. Pero, sabihin natin, let's say ito kung sa anong dapat unahin, kung tahong o talong, kung sa pagkain, syempre, kung akong papipiliin, mas kakainin ko yung talong. Kumakain kang talong? Sa pagkain, sa pagkain. Sa pagkain. Hindi, kasi bawal sa akin yung tahong Bawal sa akin kasi, syempre, alam mo naman tayo, medyo nagkakaedad. Alam mo bang pinapalagpas mo sa buhay? Pati ka kumakain ng tahong? Hindi, kasi alam mo kapatid, hindi ko lang alam kung sa Pinas lang may red tide, baka dito sa Italy, meron din, sa Milan. Mas madalas may red tide. Hindi, pag gutom na gutom ka na, yung talagang nagka-crave ka na sa tahong, kainin mo yan. Sabihin na natin na paglasing ako, syempre, magapang ka, nandyan yung tahong. Kainin ko yung tahong. Pero syempre, pag lasing ka, tapos gumapang ka, may nakapakan talong, ba't ko kakain yung talong? Putang yan. Ipukpok ko pa yan. Yan. Ayun lang yung kasagutan. Lumabas sa bibig ko yung yung beer. Parang pagkakatalong, yung pagkakasabi ng talong, may parang ganon, di ba? Ano bang gusto mo sa tahong? Sa tahong, gusto ko sa tahong, syempre, yung kusang bumubuka. Kasi wala nang hirap Pag ganon, kakainin mo yung tahong bago yung talong. Ay, hindi. Kung tahong yung nakain, tahong lang ako. Bakit ako magtatalong? Diba? Straight to the point tayo. Tahong lang. Hindi nga, yun lang. Yung ibig sabihin, yung ano dapat yung mauna. Sa totoo tayo. Tahong tayo. Tahong dapat talaga mauna. Kaya nga. Makinig kayo sa expert. Yan. Basta doon tayo. Pag sa tahong, doon tayo sa kusang bumubuka. Mismo. Kasi, Tsaka masabaw. Oo, di ba? Kasi pag hindi bumuka yan, ibig sabihin, paano ka kakain ng tahong na hindi nakabuka? Pag naluto mo na siya, niluto mo ka, kung anong luto na, kung naigisa mo na yan, ilaga mo, hindi siya bumuka, ibig sabihin, ayaw niyang magpakain. Oo. Yun lang hindi yung, bumuka. Ayan, pag hindi siya bumuka, ayaw niyang magpakain. Kaya, doon tayo sa nakabuka Pwede na. ring persahin mo. Pwede rin naman, pero nasa sayo na yun kung handa kang masaktan. Kasi medyo risky yung pagbubuka nun. Tsaka pagka hindi daw bumuka, ibig sabihin, yung nasa loob niya, hindi karapat dapat kainin. Kumbaga, may ibang lasa. Ang tahong kasi, pag nakabuka, ready to eat na yan. Mismo. Na, yan. Yan yung totoo. Natutuwa ako sa tanong mo. Ayun, pangalawang tanong. Okay. Basa o tuyong mani? Sa totoo lang, mas gusto ko yung tuyong mani. Tapos, ako yung magbabasa. Oo. Yun. Mababasa na lang sa... Mababasa na yun habang sa kinakain bibig mo kasi. Oo, syempre. Saka ba nakakita ng basang mani, hindi mo naman alam kung paano nabasa yung maning yan. Bakit mo kakainin? Malay mo, nasa kanal pala yan.
Uy, nakakita kong mani, Hindi, basa. baka kasi nilaga lang ang pinag-usapan natin, nilagang mani. Oo, hindi. Pwede rin naman. Pwede, nilagang mani. Pero syempre, hindi mo alam kung saan inilaga yan. Baka kasi nabasa Yung lang kasi. pagbukas mo, di ba, mamasa-masa yung mani. Pero syempre, magtataka ka. Paano ba to nilaga? Paano paraan to niluto? Kung saan to pinakuluan? Paano ba to nabasa? Oo, dito na ako sa... Paano ba to namawis? Oo, dito na ako sa tuyong mani. At least, dumating sa akin yan. Ako yung magbabasa. Ikaw Ako na yung magpapasarap kung paano kainin. Yun lang yun. Ba't ka natawa kasi? Sabi ko na eh. Hindi yung nag-usapan dito, mani. Siyempre, minsan may nilaga, may Oo, may tama prito, yun. tuyo. No? Maraming variety ang Yung mani. tuyo, medyo malat-alat pa yun kasi. Oo, yun, isa pa yun. Yung malat-alat na mani. Mm. Masarap din yun, di ba? Siyempre. Oo naman. Yung naiiwan sa dila mo, yung guguhit sa tuyo sa Oo, dila. tapos pagka bago mo kagatin, tatanggalan mo muna yung mani kasi buko dun sa pagkamani niya, may balat pa siya eh. Mhm. Meron pa siyang balat na masarap ding Mismo. nguya-nguyain. Yun. Yun yun. Kesa humigop ka ng mani na hindi mo alam kung paano nabasa. Yun. Ito, bagong tanong to. Baka hindi mo narinig. Okay. Siyempre, magpapasok tayo ng bagong tanong kasi may random lang tayo eh. Talagang, hindi ako handa dyan sa mga tanong mo, pero Baka kailangan kasi nating napanood na sagutin yung yan. kaya alam na yung Yan na. isasagot. Magaling ka. Okay. Meron ka bang napagsisihan pagkatapos mong mapindot? Pagsisihan. Kasi kumbaga, tangina, napindot ko yun. Siyempre, maraming meaning yan. Meron naman akong napagsisihan pagkatapos kong pindutin. Yun ay sa asensore. Oh, bakit? First Kasi, floor, kasi pupunta lang ako sa second floor, napindot ko yung 6th floor. Mhm. So, pagbaba ko ng 6th floor, may sumakay na, pagtingin ko, bakit nga ba ako dito nagpunta? Sa first floor lang ako. Mali ang pindot ko. Yun. Mali yung... Nagkamali ako ng pindot. So, baba ako. Pindot! Mali ako ng pindot. Nag-skala na lang ako. Kasi, bumaba pa eh. Kailangan na ako makarating dun sa opisina. Syempre, bumaba na yung skala. Hintayin mo pa uling makataas. Nasa 6th floor ka. Binaybay ko ngayon yung hagdan. Yun. Ako, Paps, kung tatanungin mo ako, mayroon akong pinagsisihan na hindi ko napindot. Sige nga. Sige. Oo. Parang gusto ko ibalik sa iyo yung tanong mo. Ano yung... Ako, may napagsisihan ako na hindi ko napindot. Alam mo kung ano yun? Ano? Rice cooker. Syempre, gutom na gutom ka. Pag di mo napindot yan. Oo, tama, di ba? Kala mo Tapos, pag binuklat mo, ay puta, hindi ko napindot. Hindi ko napindot. Paano ko kakainin? Ang tagal kong hinintay. Ang tagal kong hinintay para kainin, hindi ko pala napindot. Kaya, rice cooker, kung nakikinig ka man, sana pinindot kita kahit 2 beses. Oo. Kasi, hindi naman tayo basta kumakain ng hilaw. Di ba? Di ba? Kailangang pindutin. Oo. yung dapat pindutin mo. Pero hindi ko naisip yun, ha. Pero magaling yung sabi ko, rice cooker. Talaga nakakapagsisi yung galing ka sa trabaho, gutom na gutom ka. Tapos nagsayang ka, hindi mo napindot, paano kakain? Naliligo ka na para Oo, sabi ko, uy, kakain na ako, ulam. Ay, hindi ko napindot. Puta na, hintay na naman ako ng kalahating oras, 15 minutes. Bad trip yun. Ganda na sagot mo, tayo na, quality. Hindi mo na-expect yun. Oo, hindi ko na-expect. Hindi, pero naisip ko talaga, elevator. Kasi, nangyari sa akin. Nangyari sa akin. Na hindi mo napindot. Oo, hindi. Na nagkamali ako ng pindot pati. Ay, meron din yung mga hindi mo napindot sa ano eh. Oo. Meron akong hindi napindot sa delikado kasi. Delikado kasi. Meron kasing tanong diyan na pwede mong sabihin na pinindot mo muna bago mo ipasok. Pinindot mo muna bago mo pasukin. Mismo. So ayun din 'yun kasi syempre. Kaya lang nag-iba nga yung tanong mo, sabi ko, mahirap. Mahirap din 'yun pero may iba akong sagot na alam ko yung para sa akin, yung alam ko lang. Parang kulit lang ang kulit lang. Yan sinasabi ko eh. Pero ito, nanggaling dito, yung mga tanong ko dito, nanggaling, alam mo kung kanino?
Kay J. Riz, kaya wala siya dito. Ay, shoutout. Yung mga dati kay Boss Nudge, ngayon si J. Riz naman. Nag-improve tayo. Oo. Ayos, ang galing. Madami na yung mga tanong ngayon na nagpapasa sa akin mga tanong. Kaya nga, yun talagang hindi mo i-expect kahit ako. Naguluhan ako dun. Napindot. Ewan ko, basta sasagutin ko na lang yung alam ko. Okay. pangatlo na yun. Okay, sige. Pang-apat, ano yung mga gusto mong hiwa? Malaki, hiwa? maliit, katamtaman. Sa hiwa, depende rin kasi ako, yun. Parang sa ano lang din, hindi nalalayo yan sa mani. Yung sagot ko sa mani. Siyempre, yung gusto kong hiwa, yung tama lang. Tapos, ako na lang yung magpapalaki. Biteable lang. Oo, ganun The lang. perfect bite. Oo. Hindi. What I mean is, iba kasi yung pumasok sa isip ko eh. Yan na naman tayo, nanguna na naman ako sa sagot ko. Ibig sabihin, paanong hiwa? Yung cut? Anong gusto mong cut? Ikaw, kung anong gusto mong cut? Kasi pagdating sa... Minsan may mga cut na paling. Kasi pag sinabing yung hiwa, syempre, yung nahiwa mo lang. Pero pag sinabing kung ano yung gusto mong cut, yung yung pumiraso ka sa pagkain, kung gaano kalaki, gaano kaliit. Yun, merong ganun eh. Kaya pumasok sa isip ko nung sa hiwa. May nasabihin ka ba na, patagin naman ako ng mga hiwa mo. Oo. Yo. Gusto ko yung hiwa mo eh. Oo. Baga nagpapababy ka lang. Hindi sana ako kakain pero nakita ko yung hiwa mo nakita ko yung hiwa mo. Parang ang sarap ng hiwa mo. Yung sinasabi ko. Yeah. Yes, quality. Yan ang maganda dito sa Street Art Talking. Yes. Educational po ang pinag-uusapan dito. Yung mga hiwa, yung mga kaya nga. slice. Ikaw, nasa sayo na yung kung malaro yung utak mo sa mga isasagot mo. Mismo. Hindi ka naman para mapahiya doon sa sagot. Hindi ka naman para mapahiya sa isasagot mo. Pero, at least, nasagot mo yung tanong na hindi straight to the point or hindi mo ipinupunto yung kung ano. Alam mo naman yung ipinupunto niya. May iba kang sagot. Hindi, wala akong pinupunto Dahil sa bagay. Pero alam ko na yung nasa isip mo. Alam ko yung nasa isip mo na iniisip mong isasagot ko. At alam din namin yung nasa isip niyo. Oo. Alam ko nasa isip mo yung isasagot ko. Pero, syempre, ibahin natin ng konti para magkaroon ng konting twist ba? Yan. Ganon tayo dito eh, para hindi naman tayo magmukhang bastos or wholesome lang. Yeah. Ang kulit. Ito, pang-limang tanong. Okay. Ito ang malimang tanong. Total naman ikaw, Laguna. Siguro nakakain ka nito. Anong gusto mong kainin? Yung maliit o malaking tilapia? Para sa akin, kasi pagdating sa tilapia, pag malaki kasi hindi mo kayang ubusin eh. Hindi, alam mo yung malaki talaga. Magtagal At saka, kung ano. pero sa amin sa aming Lagunense, Laguna, lalo ako, taga San Pablo City ako, San Paloc Lake. Lahat ng klase ng tilapia natikman ko na. Malaki, maliit, katamtaman. Tikman ko na yan. Sana. May tilapyang basta pumapasok sa mga sabihin natin sa mga pain doon, mga papasok, patanga. May tilapyang madaling mahuli. Oo, madami akong kilala niyan, mga tilapyang madaling mahuli. Di ba kapatid? May tilapyang mailap. Hawak mo na, nakakawala pa. Yun yung nakakapanghinayang na tilapia. Hawak mo na, nakawala pa. Makinis pa. Oo, di ba? May tilapia, syempre. Sa amin kasi, nakikilala namin ang tilapia pag lalaki o babae. Ang tilapia, pag makapal, matambok, ano yan? Babae yan. Siyempre, matambok. Oo. Galing mo talaga. Galing mo. Pag medyo malaki siya, tapos mahaba, tapos medyo darky yung kulay niya, lalaki yan. Pero syempre, doon tayo sa matambok kasi mas masarap yung marami kang makakain na laman sa tilapia. Mismo. Oo naman. Totoo yun. Napaka-swabe. Kaya doon tayo sa babaeng tilapia. Tapos, magkata-gata. Oo, yun naman. Alam mo yung tilapyang naglalangi sa gata. Yun, yung masarap kainin. So, balik tayo dun sa tanong muna, malaki o maliit? So, dun ako sa tilapia na hindi ko masasabi. Kasi pag sa tilapia talaga, sa paglaki, pag tabang yan, wala nang lasa. Hindi mo malalasahan yung aroma ng pagkatilapia niya. Sa maliit naman,
Kumbaga, maraming pwedeng gawing luto dyan. Kung paano mo i-enjoyin yung luto mo. Yun na lang yun. Yung, kahit maliit o malaki yung tilapia, depende sa luto ng tilapia kung paano mo i-enjoyin. Mismo. Kahit buong gabi mong kainin yung tilapyang yan, kung gusto mo yung luto mo sa tilapia, kung gusto mo yung pagkaka-prepare mo sa tilapia, kahit pa yan 2 linggo mong kainin, malaki man o maliit yan, masarap yan para sa'yo. Basta malinis. Basta malinis yung tilapia. Ayun yun. Pero ako, kahit anong hiyain mo sa akin tilapia, pag gutom na gutom ako, kakainin ko. Oo naman. Basta may mainit-init kang kanin dyan. Laban niya. Kakainin ko yan. Kahit pa may hangover pa ako. Yan. Tama. Totoo. Yan. Yun yung pang-5 tanong, Babs. Ang lulupit talaga ng mga tanong mo. Napapaisip ako ng sobra. Yung pang-5 tanong. Ito, dumako naman tayo syempre sa kikiliti sa utak mo. Yan, sige tayo. Pero bago natin umpisahan yung, bago ko itanong sa'yo, syempre ang procedure dito, total naman nagiinom ka. Kasi madalas itong mga lately, yung mga na-podcast namin, hindi nagiinom. Pwede kang mamili, at pwede kang hindi mamili, pero sa shot ka. Sige, okay. Laban tayo. Okay. Pag-usapan muna natin bago ko itanong sa'yo. Okay, sige. Glock 9. Ano eh? Glock 9. Glock 9? Glock 9. Okay. Si Glock 9 talaga. Yun nga, nabanggit ko rin naman kanina nung nagkukwento ako. Si Glock 9 kasi, bilang isang para siyang motivational rapper or sabihin na nating inspirational rapper na kasi si Glock 9 pag nag-rap, kahit hindi rapper yung makinig sa kanya, pakikinggan siya eh. Kasi pangmasa siya. Oo, yun talaga. Ayun yung ano ni Glock 9. Okay siya. Okay talaga ni Glock 9. Kahit nun pa lang naman eh. Alam mo naman tayo, simpleng tao lang tayo. Alisin na natin sa isip natin yung kahit hindi okay sa grupo mo, sa grupong sinalihan mo, or meron kang kaibigan na kaaway siya o hindi siya gusto, dapat hindi mo na rin gusto. Hindi. Maging totoo tayo sa sarili natin. Pag nagagalingan tayo sa isang tao, kahit pa hindi yan gusto ng ibang tao na kakilala mo, kung nagagalingan tayo, okay lang, magaling siya eh. Totoo naman eh. Mismo. Yun. Ayun yung sagot doon. Mismo. Napakaganda yung totoo yun. Maging totoo na lang tayo sa sarili natin. Kung gusto mo namang siyang higitan or kung gusto mong gayahin yung style niya, wala namang problema, ikaw yan eh. Pero basta enjoy trabahuin mo. Oo naman. Hindi lang puro sa salita, di ba? Oo, Trabahuin mo yan. Totoo yun, kapatid. Andrew E. Siyempre Kuya Drew yan. Isang napakalaking respeto at napakalaking pasasalamat kay Kuya Drew sa pagbuo sa pagkatao namin, pagkatao ng buong grupo ko bilang isang rapper. Kuya Drew is talagang sabihin nating maraming haters na. Siyempre, nandun na tayo pero hindi nila kayang gawin yung nagawa ng isang Andrew E, yung naging history ng isang Andrew E sa Pilipinas. Kahit sobrang daming sumulpot na napakagagaling na rapper, si Kuya Drew, old school rapper, kahit naman ako old school ako eh. Pangit na yung banatang ko, pero bakit hindi maitatak ng tao sa sarili nila yung naipundar ng taong yun nung hindi pa kayo kilala? Nung wala pa kayo, nung hindi pa yung halos ang hip-hop inilalaban pa ng patayan dati para lang maitaguyod. Tapos yung magsasabi lang sa'yo na wak si Andrew E is yung alam mong taong wala namang naiambag na basta lang nakakinig ng mga bagong rapper ngayon na mga matutulin, magagaling, mga ganan. Doon na sila, yung wak naman si Andrew E, mas magaling si ano. Nandun na tayo, pero wala ka nung panahong inilalaban ni Kuya Drew ang hip-hop sa Pilipinas. Nung wala pa kayo, baka hindi pa kayo baka tamod pa lang kayo ng mga tatay nyo, inilalaban na ni Kuya Drew ang hip-hop sa Pilipinas noon. At wala tayo sa struggle nila dati na naman, sobrang hirap. Hindi dahil sa computer kung bakit nilikha nila yung mga music na. Kasi dito, kahit sino maging rapper na eh. Si Kuya Drew kasi, sa editing na lang. Si Kuya Drew kasi, hindi lang bilang rapper siya naging successfully, bilang businessman.
Siyempre, bilang isang family man, si Kuya Drew, iba yan. Napaka mapagmahal niyan sa pamilya, sa asawa at anak, kila Ate May, sa mga anak niya, kila Pordy. Siya ay, lahat yun. Kaya na, si Kuya Drew, isang legendary, nakakahanga. Lahat yun napagsabay-sabay niya nang hindi siya sumira sa bawat isa. Bawat isa dun sa, ano yun. Sana sa'yo, Kuya Drew. Kuya Drew. Nasa akin pa rin yung yung comment mo sa akin dun sa tawag dito sa Kung alam mo nga kung mabibigyan ng pagkakataon. Dunggalo Rap Awards yung nakasabit pa rin dun. One day pag nagpunta ka sa Milan, dadaling ko yun mamimit natin yan. Papipirmahan ko yan sa'yo. Kung sakasakaling magkaroon ng pagkakataon, si Kuya Drew. Mamimit natin yan. Ang tanong, syempre dyan, sinong gusto mong maka-back to back sa dalawa? Back to back na Kanta. ayun, pre. Hindi, bumabalik yata sa kanto 10. Iba yung back to back na. Hindi, baka mamaya iba yung back to back. Back to back ba? O ano, back to back 69 ba? Yung, maraming na kaya napapaisip ako eh. Kaya bigla ko na pa, ha? Okay. Sige. Back to back na syempre kami naman ni Kuya Drew noon yung kahit hindi naman kami totally nagsama ng ganung katagal na nakilala ko siya at nakilala din naman niya ako, nagkasama kami sa Dunggalo Records. Ito, ulitin ko lang, Paps. Baka kasi nakakalimot tayo. Pwede kang mamili o pwede kang hindi mamili. Kung hindi ka mamili, respect sa dalawang MC. Kasi sabihin natin gusto mo silang makasama parehas. Oo naman. O gusto mo, baga napakalupit nun, kung baga Glock 9 at Andrew 8 tapos ikaw. Then shot. Hindi, pero ako sa ngayon, kasi katulad niyan, sabi ko nga sa'yo, nakasama ko na naman si Kuya Drew sa kanta, nagkaroon na kami ng isang track na nakasama namin siya. Although chorus lang siya, nag-chorus siya dun sa pero syempre, Andrew E pa rin yan. Tapos syempre, rapper kanya na. Pero Glock 9, yung oo, maganda. Kasi pangarap din na yun. Pero alam ko namang napaka-imposible. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, bakit hindi? Kasi Glock 9 yan eh. Respeto pa rin sa mga nauna na kinikilala mo. Kung bibigyan ng pagkakataon, oo naman. No hate naman yan sa Dunggalo, no hate naman yan sa kahit sino Kung talagang nabigyan ka ng pagkakataon, syempre, di ba? Ayun pa rin, gagrab ko pa rin yun. Pwede pa rin. Sino sa dalawa? Alam mo, sabihin na natin talagang kung uulitin. Shot na lang tayo kung Okay. Medyo mabigat nga yung tanong mo eh. Pero kung ako talaga, Kuya Drew pa rin ako. Kung pagbibigyan ng pagkakataon na makagawa uli ng kanta, tapos syempre, mapasama ulit ako sa isang album or hindi man album, kahit isang yung guest artist lang sa na makakasama ko. Oo naman. Sino ba naman tatanggi? Andrew yun. Kuya Drew ako. Kuya Drew ang pipiliin ko. Gusto ko kayo parehas. Although pareho naman magaling, pero syempre, 'di ba? Alam mo yung mas matimbang. Ako kasi may time na mala Andrew ako. Kung narinig niyo yung mga kanta ko, yung Macho Pa. Oo. Still the same. At may mga time na Glock 9 ako. About sa tunay na buhay naman ako. Yan. Magaling Glock, pero talagang sabihin na nga natin sa mas matimbang. Kahit pa 100 kanta, 200 kanta at bibigyan ko ng pagkakataon na kasama ko siyempre si Kuya Drew. Kuya Drew pipiliin ko. Kasi nandun ang puso ko eh. Nandun ang puso ko sa Dunggalo Ghetto, nandun pa rin. Although talagang nawala na tayo sa era kasi napakatagal na panahon na 2007, last ko 2011 or 12, mga ganun. Nawala na ng Pero kung mabibigyan ng pagkakataon, pabalikan ko pa rin yun. Nasa puso ko yun. Nasa puso ko ang Dunggalo. Open totoo pa rin ang Dunggalo sa'yo. Oo naman, totoo. Marami pa rin akong naasama na. Pang-anim yun, pang-pito ito. Pang-pito. Pang-pito, syempre pag-usapan muna natin, di ba? Pang-pito ay pag-usapan natin si Joti. Joti. Kuya Joe is kuya na talaga. Kuya namin siya nung una pa lang. Kahit pa nung mga panahong nandun kami, ayaw niya magpatawag ng kuya eh. Pag nasa studio niya kami sa kahit ako, ayoko din tawagin akong kuya eh. Minsan tito na nga nakakaya eh. Pero kami noon, syempre,
sign of respect, Kuya Yes. Joe Yes. kami. Kaya lang yun nga, nagkaroon ng medyo pero sa akin naman nagkaroon ng problema sila ng mga kagrupo ko or yung ibang mga kilala ko. Pero ako, neutral ako. Kahit pasabihin na nag-usap kami ng kagrupo ko, ba't naman pati ikaw ay nakakasali ka sa beef nila Charlie, nila Kuya Joe, nila Kasi alam mo naman, di ba? Maraming haters ang New Salbakuta ngayon. Pero yung respeto ko kay Kuya Joe, nandun pa rin. Kasi siya pa rin yung number 1 producer na talagang nakagawa sa amin ng sobrang lulupit, sobrang gagandang beat na binigay sa amin. Kaya, Kuya Joe, number 1 pa rin. Number 1 pa rin sa puso ko. Pagdating sa editing. Kasi, nung mga panahon niya, puro makaluma eh. Isipin mo ngayon, ang dami ng mga shortcut para makagawa ka ng beat. Pero nung panahon ni Kuya Joe, mano-mano niyang ginagawa yun, magpapiano pa nga yun. Ganun siya kagaling dati eh. How much more pa kaya ngayon na gumagawa pa rin siya. Kaya shoutout sa iyo, Joti. Kuya Joe, Joti. Ang para sa akin, Disc King ng Pinas. Naman, siyempre. Napalakas. Okay. Donji. Siyempre, Don G. Mukhang nakatawa ka na. Parang Hindi, kasi, naano mo na yung itatanong ko sa'yo. Hindi, kasi si Jerry talaga. Si Don G. Ano yan? Nakasama ko rin hindi naman kami ganun Pero nakakasama ko siya kasi nung buo pa ang Gulpi di Gulat, isa din sa naging producer ng album namin noon, si Black Sheep ng Gulpi. 'Di ba tatlo sila, si Patrick, si Don G at saka si Black Sheep. Ayan, si Pacman. Yun, nakasama namin sila sa sa Paranaque, ng BF Homes Paranaque, kila Black Sheep. Recording kasama si Delo. Tapos nakasama nga namin sa mga rap jam, sa mga pa-event ng mga tropa. Pumupunta siya. Pero pag pumunta si Don G, ang dami ng tao talaga. Kasama niya sila Price, sila Tiny. Hindi pa sila kilala. Pupunta yung mga yan sa event nun, sa Raptors, punta Santa Rosa nun. Pumupunta nun sila Price, sila Don G. Yan, kasama sila Tiny. Puro mga nakaputi yung mga yan. Mga gangsta talaga. Pag pumunta talaga sa isang event, laging nasa gitna si Don G. Ayun yung kainitan ng beef nila ng Gulpe. Hindi naman pala beef. Baga nagkakalayluhan ang Gulpi di Gulat, kaya si Don G ngayon na ng shots fired. Nagbuo na siya ng shots fired noon. Ayun, talagang isa sa yan, malupit Don G noon, mga nakakasama ko nung lately nakaka-chat ko pa nung huli yun eh. Pero na siya, bumili siya ng isang lupa yata sa, hindi ko alam, parang probinsya na malaking lupa. Tapos doon na siya, stable. Nag-quit na rin siya sa pag-rap. Kaya ngayon. At saka sa mga lumang gawain din. Oo naman. Nagsesend pa nga yan sa kagrupo kay Cuervo na Nag-send dyan, sabi niya kay Cuervo. Sabi, G, tinan mo to. Daming baril dito, daming baril. Sabi ng kagrupo, yabang mo, hindi naman sa'yo yan Mag-picture nga, kasama yung mukha. Gumanon siya, gumanon si Don G, tas picture, ang daming baril. Pero si Don G, anak yata ng siya ng negosyante ba? Or hindi ba governor? Hindi governor? Parang gano'n. Parang basta negosyante na siya, politician. So, talagang, si Don G talaga noon, ma-influensyang tao na yan. Napunta yan dati kila Kuya Drew. Pag may event kami Christmas party, may sariling driver yan. Punta yan doon, naka-CRB. Yung driver niya tulog, siya nakiki-party sa loob. May sariling driver yan, kaya talagang isa sa may kaya nun. May tira. May tira. Kahit saan magdating, respect, Don G. Alam niya yan. Minsan nakakausap ko yan. So ito, ang tanong ko, kung makapatrobol ka, sinong unang tatawagan mo sa dalawa? Kanino? Joti o Don G? Pwede bang shot na? Hindi kasi alam mo kapatid kasi nasa lahat naman tayo sila nasa mabubuting mabubuting lugar na mabuting gawin wala na yung mga mahirap ng konsensya mo na rin kung isasama mo pa sa kanila hangga't kaya mo naman lumabang mag-isa ka na lang.
Pero kung matutunugan nila, kung tatawag, hindi ka man tumawag, pero kung willing sila pumunta, posible yun. Pero kung istorboy mo pa, hindi, kasi puro pamilyadong tao. Lalo si Don G, may bagong anak na naman si Don G ngayon eh. Kuya naman, syempre, napaka-busy nun. Shoutout pa rin sa, mga imposible mangyari pa rin. Haligi ng hip-hop sa Pilipinas, Joti at Don G. Yan, sadya, sobra. Napakalaki ng respeto ko talaga sa mga, sa lahat din naman ng mga artist ng Donggalo. Syempre, lalo Don G, kung nakikinig man si Don G, alam ko, nagpupunta ka din sa Europe minsan. Kung makapadaan ka ng Milan, Streets Are Talking. Hindi, alam mo kasi si Don G, si G, tsaka si Ken, mga halos nag-uusap din yan. Baka nga napanood ni Don G yung mga interview na pagka nga nagbigay ng pagkakataon, sabihin din ni Ken yan. Ken Magat din ang mag-ano dyan na... Total, ito, napag-usapan na rin naman natin. Ang next question ko sa'yo is, so hindi na is. Okay. Ken Magat naman tayo. Ayan, Switch Ken tayo Magat. sa pang-8. Ito yung pang-8. Ken Magat, Ken Magat, nun simula, pa lang, McDonald days pa lang niya, kilala ko na yun eh. Magkakilala kami. Tatrabaho pa lang siya nun sa McDonald's. Binata pa lang na Tsaka talagang nagsusot ng hip-hop yan, yung mga jersey na malalaki. Pero siya yung talagang, nung sa amin sa Donggalo, siya yung number 1 pagdating sa speed rap. Hanggang ngayon naman eh. Masasabi ko na, may nakakapag-speed rap. Mabilis. Bukod sa siya. speed ng dila, mabilis ng utak. Yung speed rap kasi ni Ken noon, talagang sobrang in demand yan kasi freestyle. Kaysa dun sa talaga syempre, iba yung written rap, yung naisulat mo na pag-aralan mo na kung paano mo i-try. Pag freestyle mo ng on the spot yan, puta, bigla mag-i-speed rap yan. Ito lalaki. Ganun kalupit talaga nun si Ken Magat. Kaya dumami din ang haters niya noon, dami. Kahit nga si Makagago yata na tinira din yan eh. Pero iba ang Ken Magat. Mula noon hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko nung nagsama-sama tayo nun sa cellar, sabi ko, puta na, tol, wala ka pa rin kupas ha. Sabi niya, syempre, kahit naman siya inangangampan niya, nagrara pa rin naman siya habang nung panahon na kaya tayo na. Iba ang Ken Magat. Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin siya. Sargon. Tangina, gangster rap na talaga. Ayan talaga. Sargon, syempre. Nung nasa Pinas pa lang ako idol namin yan ng kumpare ko Parang Jeff din. Jeff Rule, Jeff Rule ng Pilipinas yun eh. Wala din ba yung jet na yun? Hindi, siya, seryosong tama. Ang nga niya, Jarul. Ako lang yata ang kwentong Jeff Yun, talagang kami. Laging pag naginom kami, syempre, gangster rap eh. Yun yung, kahit dadalo kami, puta, pag nagpatugtog kami ng mga kanta ni Sargon, chill lang habang nagiinom. Pero di kami nag-hisindi. Chill lang. Gusto namin eh, kasi yun yung era namin. Gangster rap, sabi ko, puta na. Hindi ko nga ine-expect na pagdating ko dito mamimit ko agad siya na Salamat pa rin syempre kay Torvik. Si Torvik pa rin ang nagpakilala sa akin kasi matagal ko nang kilala yan sa Pinas. Sabi niya sa akin, sama ka. Torvik, Torbs TV. Torbs TV, syempre, Torbs TV. Sabi nga yun, sama ka, makakilala mo din sila sila Punk, sila. Sabi ko, okay yan, Sargon yan. Nakakita ko lang yan sa Facebook ngayon, makakasama ko. Tapos yun, nagpakilala nga ako hanggang sa nakilala din naman na Kaya, Sargon, gangster rap, madiin. Kumbaga, wala ka nang hahanapin eh. Madiin, nandyan ang baluarte, nandyan lahat. Kumbaga, alam mo yung tingin pa lang niya na pag tinira ka niya, pag dinis ka ni Sargon, tapos alam mong nakatingin siya sa'yo, parang ang dami mo ng tama eh. Doble pa dun sa binibitawan niyang linya, doble pa yung natatamo mo sa pagtingin. Kung para ka ng tinadtad ka na ng dis pag si Sargon ang tumira. So, ang tanong dito, Paps, kung ikaw, may pagkakataon na
mag-burn ng CD. Hindi na yata uso ngayon burn CD. Parang wala. Pero sabihin natin playlist. Playlist. Sa bagay. Playlist. Oo. Alin sa dalawa yung mas madaming kanta? Sino? Kenji o Sargon? Ken or Sargon? Ay, mas maraming kanta si Sargon. Hindi, ibig ko sabihin, kung ikaw ang gagawa ng playlist para sa'yo, pakikinggan mo. Sa ano? Hindi, kasi sa akin, sa totoo lang, ang kanta kasi ni kay Ken, maraming kanta rin si Ken na ano, pero yung mga kanta niya, iniisip nito, pinapahirapan ako nito masyado. hindi, kaya ko sagutin. Pero kahit hindi mo naman itanong sa akin, meron talaga ako. Mas marami akong kanta syempre ni Sargon kasi bukod sa alam mo yung gangsta rap na kahit saan mo daling tambayan, yung bagang alam mo yung pag napapakinggan mo yung kanta niya, pag naka-headset ka habang naglalakad ka, kahit tameme ka, nagkakaroon ka ng angas eh. Alam mo yun, yung kanta niya nagbibigay ng power sa'yo para bitbitin mo yung bayag mo. Mismo. Ayun yun eh. Oo. Ayun ang isa kong naanuhan sa mga kanta ni Sargon. Pagka nakikinig ka, mag-headset ka. Pero pag nakikinig ka ng kanta niya, lumabas ka ng metro, lumabas ka ng bitbit mo ng bayag mo eh. Ganun kalakas si pare ko. Hindi, ganun kalakas maka-impluwensya. Ganun kalakas ang impluwensya ng gangsta rap ni Sargon. So yun. Sobra. Pero shout pa rin sa ating Konsi. Oo naman. Ken Magat, syempre. At ang aking pare ko ay Sargon na walang kakupas-kupas. Ay, oo, syempre po tayo na. The best talaga. Kanino pa tayo nagtutos, hindi na mabawasan. Pinansin mo naman. Ito, Babs, pag-usapan naman natin, syempre, Milano. Okay. Runskate. Ay, Runskate. Kasi alam mo, sa totoo lang kapatid, hindi lang, ang turingan namin ngayon ni Runskate, hindi lang basta yung inampon niya ako sa production niya, binigyan ako ng pagkakataon makapag-record. Lagi kami magka-chat. Parang kapatid eh. Meron ba kayong mga good night, good morning, kumain ka na ba? Hindi naman. Hindi. Pero hindi, malapit na. Malapit na. Oy, Runskate Hindi, pero alam mo yung mga tema ng tol, kamusta? Kamusta ang trabaho? Basta may trabaho. May trabaho ka ba? Mahirap ba? Tol, wag mo mapalipas ng gutom. Pawis mo sa likod. Hindi, pero iba siyang sa sabihin natin, let's say, tao niya, yung sa sa production niya. Yung iba siyang mag-alaga. Ganon siyang sa akin na, tol, pag dumadating sa point na medyo nadadown na ako, binibigyan ako ng power niya ni Runskate. Kaya halos mas naging close din kami ng Kahit yung hindi mo napapansin, pero lagi kami kausap niyan. Lagi ako, pumupunta ako sa kanila, yung re-record kami, gawa kami ng tapos babatuhan ako. Basta siya, ma-update siya sa akin. Kaya sabi ko, swerte ko din sa taong to. Siya, lagi gusto niya akong alalayan, gabayan sa mga hindi siya nagkulang sa payo. Marami siyang naipapayo sa akin, na itutulong sa mga diskarte, lalo sa mga trabaho. Alam mo naman, syempre, bago lang ako dito, pero pag ako, marami siyang naitulong sa akin. Bukod sa pagmumulat niya sa akin sa hip hop scene uli. Syempre, Ghetto tsaka Runskate Production. Yan, isa yan sa mga nagmulat sa akin kung bakit napabalik ako na patunayan ko na kaya ko pa pala. Nasindihan ulit. Nagawa ko ulit. Maganda ang shoutout sa'yo, Runskate. Runskate Production, syempre, the best. M-Class. Ay, yan, syempre, M-Class. Pinapahirapan ko talaga siya. Ayon sa mga sagot niya, doon ako mugot. Wala nga akong binabasa eh. Hindi, pero, utak-utak na lang eh. Kapatid, M-Class, unang kita ko pa lang. Ang angas ng forma ni M-Class. Yung alam mo yung pagtingin mo sa kanya, lupit ang datingan nito, hindi as a ghetto, as a hip hop, as a Chicano, marami siyang kayang gawin na Tapos nung nag-freestyle kami, sabi ko, ang lupit nito, sabi ko, lupit. Sabi ko, may nakakilala din ako mga rapper na yung makakabanding ko ng gantong Sabi ko, ang galing. Idol. M-Class, idol. Isa sa idol dyan. Sa pormahan, sa tindigan, sa freestyle, idol. Kaya nga, nung nagtanong ako sa kanya, tol, kailangan kaya kita makakulab. Pahaging lang yun pahaging ako, sabi niya. Sabi ko, gusto mo ba?
to, abatuhan kitang beat. Magawa mo. Sabi ko, hindi nga. Totoo. Sabi ko, oo naman, walang problema. Sabi ko, tangina, salamat. Pero may M-class, makakulab mo. Siyempre, bago lang naman ako dito. Ang daming rapper na Binigyan niya ako ng pagkakataon. Binatawan ako ng beat. Ayan, gawa mo yan, tol. Pag tirahin natin. Sabi ko, tol, salamat tao. Tangina. Kasi sabi ko naman, gusto ko siyempre, makakulab din yung mga, marami pa naman. Kung iniisa-isa ko yung, kung yung magbibigay ng pagkakataon. Kung hindi man, okay lang. Basta at least, sinubukan ko. Kasi, siyempre, hindi naman, maanong aminin. Siyempre, mga idol din. Idol din ang idol. Siyempre, M-Class, yung Sargon, yan, sina Ranskate, siyempre, kayo. Lahat idol. Kasi, ang pagiging isang ang tao naman kaya ina-idolize yan hindi dahil sa kung ano yung napapatunayan niya, hindi dun dahil sa kung paano siya naging tao at kung ano yung ginagalawan niya, kung paano niya ginagawa ng diskarte yung mga yun sa mga buhay, yung katulad mo, kaya nasabing idol, puta na, humahasel ka, tatrabaho ka, meron ka mga ganito. Wala ako sa option. Hindi, kasama. Siyempre, idol yan. Siyempre, Kuya Nudge, idol yan. Ang pagiging idol, hindi lang naman sa galing sa diskarte sa buhay. Yun. Kaya ako nasabing idol. Kasi kung hindi ka madiskarte, puro galing lang yung alam mo. Galing na, idol ka. Ng iilang tao. At saka nung mga taong, ang alam lang, ay siyempre, yung makapuna nung kung ano yung napaano mo sa buhay, na-achieve mo. Pero, yung talaga pa yung idol is kung papaano ka dumiskarte sa buhay. Dun yung masasabing talagang idol lang isang tao. Magaling to. So, hindi dahil sa magaling siya mag-rap, magaling siya sa pero magaling siya sa diskarte. Oo, diskarte sa buhay. Yan talaga yung number one. Sino mas madiskarte sa dalawa? M-Class o Ranskate? Wala dapat to sa tatanong ko pero nasabi mo. Hindi, actually, syempre, halos kasabayan ko pa rin naman nakilala. Yung magkakasabayang, magpanabay ko lang tinakala. Hindi ko pa rin kasi kayang basihan kasi syempre, iba-iba naman ng trabaho, iba-iba ng pero sa nakikita ko, syempre sa Facebook, halos parehas namang hindi napapabayaan ng pamilya. So both side ako. Both side? Oo, both side ako. Idol pareho. Then shot. Sa pagiging, both side, sa pagiging hip-hop, sa pagiging producer, sa pagiging rapper, at sa pagiging family man, sa pagiging ama ng mga anak. Shot! Yun. Hindi na pabawasan yan. Ako nalalasing dito, Barstage. Baka nga siyempre, parami ang makahingi na naman ng commercial break. Sobra na. Naiihi na naman. Mamaihi ito, na naman. last question naman. Okay, sige. Last question naman last to. Question na tayo. Ito pang general na. Okay. Para sa'yo. Ito, tatanong ko kaagad sa'yo bago ka magkomento. And then, both side, sabihin mo kung ano yung pananaw mo both side. Okay. Sige. Freestyle o written? Ano ba yun? Kung saan ako mas magaling o sa bagay, hindi ko pwedeng tinanong mo, hindi mo pwedeng balik yung tanong Hindi, pwede naman sa'yo. Ikaw nandito ngayon kapatid, pwede ko bang ipaliwanag pareho? Pwede. Yan yung hinahanap namin dito. Okay. Kasi freestyle, meron pa rin naman, matagal lang akong nawala na pahinga, pero ngayon na-enhance ko pa, na ibabawi ko pa. Kumbaga, pagdating sa freestyle, hindi ko masasabing magaling ako, hindi ko rin naman masasabing mapapag-iwanan. Kumbaga, nakakabuga pa rin. Ito naman, pagdating naman sa written, syempre, lyrically, syempre, alam mo yung style natin ng pagko-compose ng kanta, na buo kasi ako sa old school era. Kaya, syempre, medyo nahihirapan akong sumabay ngayon sa mga rhyming, sa mga bagsakan. Although, kaya naman na pa rin, pero kumbaga, ang masasabi ko ay kaya pa. May bubuga pa, lyrically, sa written. Ayun lang. So, anong mas gamay mo sa dalawa? Freestyle o written? Kung tutusin, mas gamay kong nung panahon kasing yun, mas gamay kong mag-written. Pero hindi ka rin papauli sa freestyle, diba? Oo naman. Kasi mostly noon, puro recording kami. Kami kasing magkakagrupo noon, siyempre, nagpapayabangan kaming tatlo, nung grupo namin Prime Suspect. Magpapakitaan kami ng lyrics, magbabasahan kami, magkakanta. Pati nga lyrics mo, kantahin mo nga. Pag kinanta mo yung lyrics mo, tapos
nakita kong nabababawan ako sa sarili ko, binabago ko. Oo, gano'n, Oo, nangyayari nga. makikinig ko yung group. Kahit ngayon naman. Pakinig nga nung Kahit ngayon lyrics mo. nangyayari yun. Teka, puta, babaguhin ko yung akin. Hindi, lalalim nung babagsik ng lyrics, babaguhin ko. Yun, ganun yung sistema namin dati. Kaya, Pwede mo ba kaming sampulan ngayon? ng, teka, parang wala ako sa ngayon. Hindi, kahit freestyle lang. Freestyle. Acapella, mga ganun. Sige. Acapella lang. Ayan. Hindi naman ako ganun kagaling sa siyempre, ano mo naman. Hindi, sample lang kami. Okay. Freestyle, ayan. Okay, freestyle. Ngayon kasama ko si Jeff. Ngayon kami naghahapit. SRT, Streeters Talking. Ngayon, nandito na ang tunay na mga aking kasama na. Ang mga tunay nagmamahal. Nandun pa ngayon si Kuya Nadj. At saka ngayon, nangangayayat na pero prisal ko pa rin pero hinihintay ng mga tao ngayon kahit na nandito ang utak ko ngayon kasi medyo nalilito ngayon pero nandito at bumabanat nakasama ghetto at saka ngayon streets are talking heto ngayon wala mang alak nalalasing na kasi ngayon meron na balak pumunta ngayon ng cellar door kaysa naman ako dito ay magpundador. wala na. Nasingit na yung cellar door. Cellar door, tapos fundador. Ang bangis to. Sa cellar door, meron ding fundador. Yeah, bahala na. Nice one. Okay, nice one. Bago tayo magtapos, Pas, shoutout muna ulit sa namin. Mga sponsors namin, syempre, Commissary Select. Gaya ng sinasabi ko lagi, Sabado-Linggo, kung gusto nyo ng street foods, dito lang yan sa Forza Armate, harap ng bakery na 24 hours. Yes. Daanan ng 67 at 49. At follow nyo na lang sila sa page nila kung gusto nyo ng kantahan, ihaw-ihaw, street food talaga, ang dami, mga isaw. After 10 years, doon lang ako nakatikim ng isaw. May Red Horse din sila, inihaw na hito, inihaw na tilapia. Basta, ihaw nyo, biyanan nyo. Bahala na kayo. Basta lahat ng inihaw, matitikman nyo. Shouted Dwayne, syempre, sa mga nagmamanicure, pedicure, magpapawax, lalo ngayon magbabakasyon, lahat ng mga gusto magpakinis ng katawan. Shouted Dwayne, Charmaine Villegas, search nyo Instagram at Facebook. Napakagaan ng kamay. Magaan pa sa lipad ng agila. Yan. Para ka nang dinadala sa air, no? At syempre, cellar door na may kasamang pundador kung i-rhyme natin. Mukhang matutuloy yung pundador na yan, Cellar door, napaka-chill ng ng lokale na yan. Napaka-chill ng vibes, syempre. At check nyo lang sa page nila, Cellar door, o kaya PM nyo si Ojel Kiambao, at saka Boss si OJ, Lovelin. sa Yan. Ma'am Lovelin, shout out. Yan. Napakaangas ng dyan, mga settings diyan, video okay, napaka-chill, Pilipinong-Pilipino, para ka lang sa tambayan. Pilipino, quality talaga. At syempre, kusina ni Lodi. Yan. Kusina ni Lodi. Baka kusina ni Lodi na magbibigay sa akin ng crispy pata. Tagal ko nagre-request ng crispy pata eh. Malay mo, isang araw, habang nag-interview ka, crispy pata na yung pinupulutan. Pero ang sarap ng crispy pata nila. At syempre, yung crispy ulo, lahat naman, at saka yung ambience, napaka nila, friendly nila makipag-usap sa tao, yung mga tao diyan sa kusina ni Lodi. Check nyo yan sa page nila, Facebook. Siyempre, Nudge Makes. Yes, shout out. Mga gusto ng mga gantong likha, obra, sabihin natin kung ano yung mga gusto nyo ipagawa, souvenir sa kasal, binyag, birthday, couple shirt. Yan. Kayang-kaya ni Kuya Nance yan. Kayang-kaya. Siyempre. Kumbaga, ito, tinalo pa ang AI. Sabihin nyo lang ang idea. Gagawin yun. Search nyo din, Nudge Malco sa Facebook. Yes. At meron din palang TikTok, ang Streets Are Talking. Sa mga nagti-TikTok dyan, follow nyo kami sa TikTok. Nandun lahat ng mga videos Streets namin. Are Talking. At frequently. Yes, kung gusto nyo makinig ng mga kwento ng mga tunay na buhay, mga tunay na pangyayari dito sa loob at labas ng Milano, tangina, Streets Are Talking. Streets Are Talking. Ang magkukwento sa'yo. Jeff Yung Buddy. Pops. Siyempre. Baka may gusto ka pa ulit may shoutout. Okay na. Shoutout ko na lahat. Lahat ng mga tropa. Siyempre.
Pamilya ko na lang, asawa at anak ko. Tayo na, mahal na mahal ko yan. Kaya lahat gagawin. Papalo tayo hanggat kaya pa. Mismo. Yes, mismo. Ganyan ang tatay talaga. Hindi hindi niya maipapakita yung pagod kasi tinatago niya sa inyo para hindi rin kayo mawalan ng pag-asa. Yan ang realidad sa buhay talaga. Yeah, mismo. Pero shoutout pa rin sa lahat ng mga tropang sumusuporta sa Streets Are Talking. Salamat sa inyo lahat. Lucky Tribe, Lyrical Division, Runskate Beats, Black Bandana, Roma Gang, Ghetto Child, RBT, Barrio 7, Big and Small, 75G sa Paris, lahat ng mga sumusuporta, lahat ng nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyo. Idol, much respect sa inyong lahat. Tsaka syempre, shoutout kay Lil P kasi nandito salamat. Maraming salamat. Salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na may kwento ang talambuhay at pinagdaanan ko sa buhay dito sa Streets Are Talking. Salamat dito sa inyo. Syempre, shoutout kay Kuya Nudge. Kuya Nudge, isa sa mga malulupit na pinuno. Kumbaga sa Spider, siya si pinuno talaga. Mismo, Boss Nudge yan. Diba? Boss Nudge, yes, syempre. So yun, Streets Are Talking. Yo, what up? Nangyari naman ang nangyari. At grabe, di ba? Peace out. Peace out. Yeah, peace out.